Paano kaya pagka nagsimula na yung impeachment trial kay Sara Duterte, tapos lalabas yung warrant of arrest ng ICC laban kay Sara at saka Senator Bato? Ay yung dalawang yan parehong nasa listahan na may problema sa ICC. Anong mangyayari sa trial? Pero huwag kayong mag-alala. Hindi po maaapektuhan kahit na si Bato sakali mang hulihin. Dahil sa warrant of arrest, tuloy pa rin ang trial. Kasi isa lang naman siya. At si Sara naman, hindi naman laging kailangan sa trial. Siya ay pwede lang humarap sa trial kung ipapatawag ng Senator Judge. Kung hindi siya kailangan, hindi siya pwedeng sumali dyan dahil may mga abogado naman. So, lumabas o man ang warrant ng dalawang ito during trial, hindi po maapektuhan ang trial at paghahanap ng katarungan ng taong bayan at ng mga Duterte sa isyong ito. Kasi lahat naman sila naghahanap ng katarungan, katotohanan. Ang Pilipinong may-ari ng pera, ang mga Pilipinong complainant dahil sila kinakatawan ng mga congressman na nag-endorse na 215, at ang kampo ni Sara naghahanap din ng hustisya matapos silang akusahan ng betrayal of public trust, kawalan ng tiwala ng taong bayan sa paghawak ng pera at ng posisyon as Vice President ng bansa. Yan po yung iso. So huwag kayong mag-alala. Kahit na ho ngayon iputok na naman ang balitang sinasabi ng mga prosecutors ng ICC, abogado ng mga complainant, na anytime lalabas ang susunod na mga warrant laban sa mga co-accused ni Digong Duterte diyan sa crime against humanity before ICC. Lalo na ngayon na tinanggap na ng ICC ang maraming ebidensya at dokumento na isinumiti ng prosecutors. Halos tapos na ang pagsusumiti ng maraming dokumento ng prosecutors para patunayan ang kaso against Duterte at mga co-accused niyan. Eh kung si Sara ay kasama dyan at si Bato, ay huhulihin niya mga yan. Yan naman ang personality ng Philippine government under President Marcos at General Torre. Sa oras na may warrant of arrest galing sa ICC, dala ng Interpol, hindi pwedeng matatanggihan yan. At nandyan pa rin yung Republic Act 9850. 9851 ba yun o 1950? Na nagsasabing kanilang ito turn over sa ICC katulad ng ginawa kay dating Pangulong Duterte. Ayun po yun. Okay? So, kung sakali po na lumabas na ang warrant of arrest nitong si Bato de la Rosa, mababawasan na po ng isang boboto doon sa impeachment trial para ma-acquit etong si Sara. At eto namang si Sara Duterte, mabawalan po tayo ng vice-presidente. Kasi hindi naman na ito makakapagtrabaho. Di ba? Kapag ito'y nahuli si Sara, daig pa nito na impeach. Sa totoo lang po. Kasi, di ba, kapag si Sara Duterte ay lumabas na rin yung warrant of arrest ng ICC, nako, isang malaking problema po ito para po sa pamilya Duterte. Kasi, si Sara Duterte na lang ang kanilang inaasahan na makakapagbango ng kanilang pangalan, ng kanilang apelido sa mundo ng politika. Dahil nga po ngayon ay lubog na lubog sila sa kahihiyan, lubog na lubog sila sa mga kaso, at lubog na lubog po sila sa nangyaring pagkakakulong ni Digong doon sa ICC. Kaya po etong mga Duterte, nakita naman natin na puro po black propaganda mga ginagawa. Sa totoo lang, sila nga yung gumagawa ng witch hunt. Sila po ang gumagawa ng mga parang mga kinukulam nila at parang mga hini-hypnotize ang kanilang mga supporter na alam naman nilang para tong mga mga uto-uto. Alam naman nila na ito yung mga walang mga sariling pag-iisip, may hina utak. Kaya po kanilang kumbaga parang nahihipnotismo. Kumbaga, kayang-kaya nilang utuin, kayang-kaya nilang dramahan, konting drama lang, sabi lang na, nangayayat si Digong. Konting ganun lang. Ayun na, di ba? Parang mga DDS, mga galit na galit na.
Kaya nga po. Eto, nakita ko. Oh, eto si Robin Padilla. Kumanana naman ang ating pinakamatalinong senador. Kung mga grade 1 po ang kasama sa Senado, bumanat na naman. Post niya yan. Ayan, Robin Padilla. Post po niya yan. Basahin ko. Nakalagay po dito, gamitin nyo rin ang taas ng mga pinag-aralan nyo, hindi yung taas ng ihi ninyo. Simple lang naman ang logic. Kapag may nangyaring hindi maganda kay Tatay Digong sa ICC, sa tingin nyo ba hindi magdudulot ito ng kaguluhan sa Pilipinas? Ito ang sagot. Siyempre, sasagutin natin. Kasi alam nyo, hindi naman sa parang pinagmamalaki ko o parang ako nagmamataas ng ihi. Alam niyo sa totoo lang, para mas may utak pa ako dito kay Robin Padilla. Parang parang alam niyo yung parang mas bagay pa ako senador kaysa dito. Alam niyo kung bakit? Napakahina talaga utak nito. Talagang alam niyo, ampaw na ampaw ang mga pag-iisip nito, yung mga logic. Hindi yata alam ni Robin Padilla na ginamit po ng mga nasa gobyerno, ginamit ng ating presidente, ginamit ng ating PNP chief ngayon na si General Torre, ginamit ng ating DOJ Secretary Boying Remulla, at ginamit ng DILG Secretary na si John Vic Remulla. Ang kanilang mga pinag-aralan, kaya si Digong ngayon ay nandoon sa kulungan. Ulitin natin para kay Robin Padilla kasi medyo mahina ang bumbunan nito. Robin Padilla, ginamit ng DILG Secretary, DOJ Secretary, PNP Chief at ng ating Presidenteng Bongbong Marcos ang kanilang mga pinag-aralan, ang kanilang mga eksperyensya at ang pagpapatupad ng batas. Kaya nandoon ngayon sa kulungan si Digong. Wala ka kasi yatang pinag-aralan. Mahina ang utak mo. Kaya hindi mo alam na ang ginawa ng mga taong ito ay naayon sa batas. At ang ginawa ng ating Presidenteng Bongbong Marcos na isinuko si Digong sa Interpol at dinala si Digong doon sa ICC ay dahil sa taas ng kanyang kaalaman sa batas ng Pilipinas. Dumaan siya sa pagiging senador, naging congressman, naging gobernador. Ang mga DOJ secretary, si Sec Boying, naging congressman, ito'y abogado. Si John Vic, governor. Si General Torre, napakarami ng ahensya na hinawakan ng PNP bago naging PNP chief. So itong mga taong to, experience, pinag-aralan, yung antas ng kanilang utak ay hindi mo maaarok. Kaya para sa iyo, Robin Padilla, ang akala mo ay nagtataas lamang ng ihi itong mga tao na ito. Alam niyo po, merong pinirmahan na na resolution. Pumirma sa resolution etong si Bongo at etong si Bato de la Rosa. Resolution na parang sila na etong si Digong ay ma-repatriate na dito sa ating bansa. Mapauwi na rito sa Pilipinas. Kahit si Donald Trump pa ang gumawa ng resolution na yan, kahit si Putin pa, kahit sino pang leader ng bansa, o kahit leader ng United Nations pa, ang gumawa ng resolusyon para i-request sa bansang Pilipinas, sa gobyerno ng Pilipinas, o utusan ng ICC na pauwiin si Digong dito sa Pilipinas, malabong malabo. Para kayong sumuntok sa, hindi na sa buwan sa Pluto. Para sinuntok niya yung Pluto. Hindi aabot. Malayong malayo talaga. Hintayin nyo na lang.
30 years lang naman yun eh. 30 years lang naman ng igugugol ni Digong doon sa ICC. Huwag kayong mag-alala. Ang masamang damo, matagal mamatay. Yan ay kasabihan na ng mga Pilipino. Sa sama ni Digong, sa sama ng kanyang mga utos, sa sama ng kanyang mga ginawa, na nagpahamak sa mga EJK victims at sa 34 na sabungero, tingin nyo ba babawi ang kagad ng buhay yan? Hindi. Takot lang ni Satanas na may pumalit sa kanyang trono. Kaya nako, yung mga ganyan drama, mga immediate repatriation. Bobo lang ang senador na maghahain yan. Buti na lang, wala na si Miriam Defensor Santiago sa Senado. Dahil kung meron, pinagpapalo na kayo ng tsinela sa muka. Puro kayo kabobohan. Eto nga dapat hindi yan ang ihain na resolusyon, Robin Padilla, yung immediate repatriation ni Digong. Hindi yan, wag yan. Kasi yun, wala ka na magagawa. It's ano ba tawag doon? Impossible. Na si Digong ay mapauwi pa dito sa Pilipinas. Ang dapat mong ihain na resolusyon, batas na pipigil sa kung sino man ang uhuli ng ICC ay hindi makikipagtulungan ang Pilipinas. Pero tingin ko, imposible din na lumusot yan. Dahil sa dami ng mga kongresista na gustong-gusto na si Digong at ang kanyang mga alipores like Bato and Sara ay mapadala din doon sa ICC at mahuli din ng ICC, pasensyahan na lang tayo. This is not your time. Tapos na ang panahon ng panunungkulan ni Digong. Tapos na ang kanyang kapangyarihan. Tapos na ang kanyang paghahari-harian. Kaya, hindi ito ang panahon ninyo. At tingin ko malabo na kayo magkaroon pa ng panahon. Dahil kahit kumandidato si Sarang presidente sa 2028, hindi po gugustuhin ng mga Pilipino na magkaroon ng isang leader na walang ibang inisip kundi maglamyerda, magsara the explorer, mamasyal lang mamasyal at puro pansariling interes ang unahin kaysa maglingkod sa ating bayan. Kaya pasensya ka na, Senator Robin Padilla. Uulitin ko, ang mga tao na iyong pinatutungkulan ay ginamit po nila ang kanilang taas ng kanilang mga pinag-aralan, experience at pagkakaalam sa batas. Alam nila lahat kung ano ang tama at mali. Ako na may naniniwala na meron kasing dito, 'di ba? Yung kumbaga when ito yung kasabihan when intelligence is when emotional is high, intelligence is low. Kaya ganyan ka, Robin Padilla. Heto, nag-post na naman siya. Nag-post na naman ang ating pinakamatalinong senador kung grade 1 ang kasama. Nag-post na naman siya. Eto, makikita nyo. 6 minutes ago. 6 minutes ago po. Kaya pala di makita. Ayan magkasunod ang kanyang post. 6 minutes ago, etong isang to. Basahin natin kung ano to. Sabi niya, nais ba ninyo na masakripisyo ang buhay ng dating Pangulo at magkahiwa-hiwalay na ang bansa? Hindi pa kayo natuto sa mga aral ng kasaysayan. 39 years na ang people power na walang dinalang pag-asenso kundi politikang minana ninyo. Di mag-people power ka na, Robin Padilla. Umpisahan mo na. Ikaw na mismo manawagan sa mga tao na lumabas na sa kalsada. Mag-aklas na sila sa EDSA. Ikaw na mismo magpasimula. At sigurado ko ikay mapapahiya dahil walang sasamang mga matatalinong Pilipino sa isang bobong senador na walang ibang inisip kundi pagtanggol ang kanyang mga kaalyado na mga kriminal. Hindi masamang tumanaw ng utang na loob, Robin Padilla. Pero yung ginagawa mo, sobra na. Ang nakikita na namin dito, kami ay nagpapasahod ng isang bobong senador para magtanggol ng mga kriminal. Yan ay nakikita namin.
lumalabas ang iyong kabubuhan at talagang ang iyong kamangmangan sa batas to the highest level na ultimo kahit ako na isang simpleng tao lamang naiisip ko, mas bagay pa akong senador sa'yo. Mas bagay pa. Kasi ang uunahin ko, alam mo kung ano? Kapakanan ng mga Pilipino. Kung ako magiging senador, ang uunahin ko, kapakanan ng mga kapatid kong Muslim. Kapakanan ng mga Kristiyano. Kapakanan ng mga taong nagugutom. Kapakanan ng mga sinasabi mong mga kawawang kawawa at mga kababayan natin na nagdarahop. Hindi yung kapakanan ng bilyonaryong nakakulong sa ICC. Hindi yung kapakanan ng bilyonaryong manyakol na gabi-gabing nang bubulog gabi-gabi ng kanyang mga pastoral. Ginagawa niyang wow ulam. Ang kanyang mga pastoral. Uunahin ko sila. Unahin ko yung mga kababayan natin, hindi yung mga bilyonaryo na yan. Hindi yung mga mayayaman na yan. Kaya mas deserving pa ako maging senador kaysa sa iyo eh. Robin Padilla. Pag ako naging senador, hindi ko sasayangin ang kahit 5 sentimo na sasahurin ko sa Senado. Hindi ko hahayaan na ang mga kababayan ko ay maligaw ng landas at mag-akla sa gobyerno. Galitin sila para sa pansarili mong kapakanan, pansarili niyong kapakanan, para yung kriminal na si Digong ay mauwi dito sa Pilipinas at ang kriminal, manyakol, na pekeng anak ng Diyos na pastor-pastoran. Na meron ako napanood kanina, no, tawag doon, sa pelikula ni Eddie Garcia. Yung mga ano ba tawag doon? Nakakalimutan ko yung sinasabi ni Eddie Garcia eh. Mga peking disipulo. Mga nangangaral kunwari ng salita ng Diyos. Yung mga nagbabait-baitan sa likod ng kanilang mga roba. Ng kanilang mga magagandang suot habang nagsasalita ng salita ng Diyos, nangangaral. Pero sa gabi, nanggagapang. Nagpapamasahe, tapos mamanya ako lang yung kanyang pastoral. Yan ba ang pinagtatanggol mo? Sayang ang pasahod sa'yo ng mga Pilipino. Robin Padilla, nakakapagsisi ka. Kaya hindi nanalo si Willie Revillame. Saka si Philip Salvador kasi dalang-dala ng mga Pilipino sa'yo. Dahil nagkaroon kami ng kauna-unahan in the history of the Philippines, unang-una ka, bobong senador. Pang Guinness Book of World Records ang ginawa ng Pilipinas na yan. Dahil sila ay nagpanalo ng isang bobong tao na ginawang bobong senador. Na ngayon ang ginagawa ay puro kabobohan, kaya dapat hindi ka na manalo sa susunod na pagtakbo mo. Dahil bobo ka. Alam nyo, itong si Robin Padilla dito, yung sinasabi niyang magkahiwa-hiwalay na ang bansa. Si Digong nga dinala na dun sa ICC, nagkahiwa-hiwalay ba ang bansa? Kapag yan namatay doon sa loob ng ICC, baka magparty pa mga tao. Baka magparty pa ang karamihan ng mga Pilipino. Dahil nakakuha na sila ng hustisya. Sa ginawang EJK ni Digong. Sa ginawa sa mga sabungero. Na sa halip na ipahinto ang isabong ng hinayang sakita. Nang hinayang sakita o nang hinayang sa lagay. Kaya pasensya na po kayo. Mahal naming senador na napakabobo. Hindi po tama ang inyong ginagawa. Kahit harap-harapan, kahit sa harapan mo, kayang-kaya kong sabihin to sa'yo. Kaya kong sabihin sa pagmumukha mo. Sa kapal ng mukha mo na yan, kayang-kaya kong sabihin to. Na wala kang kwentang senador, palamunin ka ng taong bayan. Wala kang kwenta. Wala kang silbi. Wala kay bang inisip, puro kapakanan ni Digong. Sino ba nagpapasahod sa'yo? Si Digong ba? Kaya ka nanalo dahil kay Digong. Pero ang nagpapasahod sa iyo, mga Pilipino. Nagpapasahod sa inyo ni Bato, ni Bongo, ni Aimee, at ng lahat ng mga pro-Digong na mga politiko, taong bayan na nagpapasahod sa inyo.
hindi si Digong. Sa halip na ang kampihan ninyo ay kaming mga Pilipino, kaming mga nagrabyado, kaming mga ninakawan. Ang pinagtatanggol nyo yung mga kriminal. Bakit? Kriminal din ba kayo? Kakabuisit eh. Umaga, parang parang makakakita ka ng ganyan mga post. Dalawang post po ang pinakawalan ni Robin. Oh. Meron pa pala dito. Ito, ano to? Basahin natin. Kapakanan ng inambayan ang intensyon ng resolusyon sa pagpapauwi kay Tatay Digong, hindi politika. Sarap murahin itong gagon to. Tanging reconciliation lamang ang daan para umasenso ang Pilipinas, hindi ang nakaugalian ninyong paninira, style nyo bulok. Nakainom siguro tong kumag na to, no? Siguro lasing to ngayon, kaya ganyan kung ano-ano mga pinagpo-post. Lumalabas pala kabobohan mo yung iba, kapag nakainom, meron kasabihan nangihiram ng tapang sa alak. Yon. Si Robin Padilla, pag nakainom, nangihiram ng kabobohan sa alak. Lalong, bobo ka na nga, nanghiram ka pa ng kabobohan sa alak. Di lalo ka naging bobo. Bobo ka talaga. Nakainom siguro tong tukmal na to, kaya kung ano-ano mga pinagsasasabi sa kanyang account. Ay, nako Robin. Ay, nako. Kung talagang kung pwede lang na ito yung yung kumbaga kapag hindi na masaya mga Pilipino, magbobotohan ulit kung payag ba mga Pilipino, pababain na lang to sa pwesto kasi sayang lang ang pinapasahod. Kung meron lang sanang ganun pwede kaya yon? Sana may makaisip ng ganun na gawin dito sa Pilipinas. Kapag hindi na masaya ang karamihan sa ginagawa ng senador, pipindutin nila yung mga buton sa kanilang mga bahay. O kapag 50%, 50-50 pa, pwedeng wag muna, pwedeng patawarin muna. Pero kapag 75% na ng mga Pilipino hindi masaya sa ginagawa ng senador, pag pinush nila yung button sa kanilang mga bahay, bawat bahay, pupush nila yung mga button nila, tapos sisipain na si Robin Padilla sa pagka-senador. Diba? Sana merong ganun no? Sayang walang ganun no? Dito sa Pilipinas, walang ganun batas, walang ganun teknolohiya. Teknolohiya. Ay, naku talaga. Buisit ka, Robin Padilla. Bobo ka talaga. So, yun lamang po. Maraming salamat, Sir Mike Abe, sa inyong video na aking na-reactionan. Salamat po sa mga information na inyong binibigay sa amin. Maraming salamat sa lahat po ng mga tropa pips natin na nanonood po dito sa aking vlog. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. 2028. Ako na lang kaya kumandidato senador.